Ganito ba ang mga trip mong outdoor activities? Kung isa kang adrenaline junkie, perfect ang lugar na to para sa'yo. Kaya panoorin nyo itong adventure vlog namin para sa mga karagdagang impormasyon at importanteng impormasyon tungkol sa Paraiso de June Quixote Eco Farm Resort. First of all, saan ba located itong Paraiso de June Quixote Eco Farm Resort? Ito ay matatagpuan sa Maragondon. Around 1 hour lang ang biniyahe namin dahil taga Cavite rin kami. Pero kung manggagaling kang Manila, expected mong makarating doon around 3 hours siguro. Manila ha, mga sabihin natin sa PITX ka manggagaling. So, yon. At suggestion ko na mababasa nyo rin naman sa vlog link na nakasaad dyan sa description nitong video na to. Sinuggest ko doon na mag-grab na lang kayo kasi hindi accessible to sa public transportation. At makakatipid naman kayo kung marami kayo, di ba? Maghahati-hati na lang kayo sa fare. So, kung nakapin na yung location ng Paraiso, ang haba kasi. Basta Don Quixote Eco Farm. Kung nakapin na yung location na yan at around 10 minutes na lang ang arrival time nyo, i-check nyo na yung daan yan. Kapag nakita nyo na yung daan na yan, kasi ang litang signage nila, ayan na, yung pathway papunta sa parking lot ng Paraiso de June Quixote Eco Farm Resort. So, ayan, papunta yan ng parking lot. At syempre, dahil weekend na naman kami pumunta dito sa location na to, ayun, marami na namang tao. Ang haba ng pila dyan sa kainan, no? So, magbaon ka na mahabang pasensya kung kakain ka at kung weekend dahil pipila ka ng mahaba. Pero worth it naman kasi mura yung pagkain at masarap. May pa-live band din sila na pwede kang makijam kung trip mo. So, ano-ano ba ang pwede mong i-enjoy dito sa Don Quixote? Well, madami. Mamimili ka lang ng mga activities. May kanya-kanyang registration. Oo, kasi iba't iba yung may-ari ng mga activities na pwede mong gawin. At medyo pricey din siya, no? So, kailangan paghandaan ang budget para dito, lalo na kung isang pamilya kayo. At dahil pricey nga siya at hindi namin napaghandaan, 3 activities lang ang nagawa namin. Pero nalibot namin yung lugar, kaya panoorin nyo lang hanggang dulo. Tapusin nyo tong documentation na to. Pero basahin nyo rin yung vlog na andyan yung link sa description nga ng video na to. Mas detalyado kasi doon dahil ako'y hindi ganun kagaling magsalita. So, mas okay ako sa writing. So, nandun masasagot yung mga katanungan nyo na hindi ko masasabi dito o masasagot dito. Basahin nyo lang po yung link na yan na nandyan sa description. So, ano-ano ba ang nagawa namin at magkano ang mga ito? Unang activity namin ay hindi ko alam kung anong tawag pero hanging bicycle. Hanging bicycle based sa experience namin. 200 pesos siya each. Pero ang gagawin mo ay back and forth na. So, pwede na siguro, sulit na rin.
So, ang next naman ay yan. Yan ay ang tinatawag na skywalk. So, may portion dyan sa mahabang bridge, may mga ilang portion na ganyan ang lalakaran mo, glass. At hindi mo siya nakakalula, pero may ibang nalula. So, yan ay 120 each. Hindi na kami nag-take ng photos dyan, although pwede naman sana kasi ang daming tao. So, daming photo bomber, diba? Kapag nag-try kang mag-picture. Next activity, ATV. So, para sa akin, ito ang pinakamahal. Kasi yung trail niya, hindi naman tumugma sa price. Kung saan, sa halagang yon, which is 750, ay dalawa na kaming, for 2 na yon sa Mount Mayon. Pero dito, 750 each person. Tapos kung balak mo mag-angkas, 500. Napaka-pricey niya. Hindi naman ganun kahirap yung trail at hindi rin naman ganun kahaba. Pero kung na-enjoy, oo, na-enjoy namin. Pero hindi nga lang ako satisfied na ganun kamahal yung binayad ko. Pero maganda yung pinaka-final destination bago ka bumalik dyan. Maganda kasi pupuntahan nyo yung lake. So, ayun lang naman yung comment ko. The rest, sobrang satisfied kami at na-enjoy kami. At isa pa, napakabait ng mga tauhan nila dyan. Mapa-server, security guard, lahat ng tauhan dyan sa Don Quixote ay mababait at courteous, approachable, at maayos sila makipag-usap.
At matapos nga ang around 7 minutes na ATV ride, ay dito kami napadpad kung saan ginaganap din ang kayak activities. Kayak activity pala, sorry. Pwede rin mag-pedal, pedal boat, meron din silang available. Nakalimutan ko kung magkano, pero I think may price dyan. May papakita ko yung mga available activities nila. Tapos, di namin yan nagawa. Pero pagbalik namin, gagawin namin yan. Crystal kayaking. Isa pa sa di namin nagawa na gustong gusto ko sana ay yan, yung rappelling na yan. At nakalimutan ko ring itanong kung magkano. Tapos ayan, meron silang swimming pool, 1,600 square meters daw ang laki. Hindi namin natanong kung magkano. Pero, given the price range sa mga nabanggit ko kanina, maghanda na kayo ng malaki-laking amount of money. Lalo na kung isang pamilya kayong mag-i-stay, mag-get away dito sa Don Quixote. Ayan, nandyan yung iba pang activities na pwede nyong gawin. So, talagang most probably may enjoy ito ng mga adrenaline junkie. Ayan yung place. At isa pang maganda dyan, child-friendly siya. Kasi free lang yung ibang activities like go-kart at yung park nila na may mga playground. Libre yun sa bata. Walang entrance fee. Ang babayaran mo lang doon ay yung mga para sa activities na talaga. At wala ring parking fee. Tapos, ano pa ba? So, ayun. Basahin nyo na lang po yung link na naka-indicate dyan sa description. Dahil mas may laman yon kesa sa mga pinagsasabi ko dito. Anyway, God bless sa pagpunta nyo dyan. At kung may tanong man kayo, comment or message us. And we'll try to answer it the best way that we can. Thank you and God bless.